Okay, good afternoon po. Okay lang bang mag-start tayo so that we can finish early? Okay, great. So, for today's agenda po, first things first, we'll have a recap of what we have discussed previously regarding minimizing a transportation model. Second is we'll talk about how to do maximization problem. And then third one, I'll be providing you a sample of a thesis na ang subject or ang topic niya is concerning transportation model. Okay? Okay, so ito po yung ating first example. So may isa daw pong president ng isang concrete company na merong 3 planta. Okay? May 3 planta sila in different locations. Tapos naka-receive sila ng projects na na kailangan nilang i-fulfill. Okay, parte ng kontrata. Project A, Project B, Project C. So sabihin natin yung mga planta na ito ay nasa, sabihin natin, we have one sa Mindoro, we have one sa Lemery, and then we have one sa San Jose. So yan po yung mga planta nila. Yan yung location. Okay? Ngayon, yung ating mga project na ito, for example, building project, tapos yung isa ay isang subdivision project. So sabihin natin meron siya dito, yung isang project located sa Lipa, yung isang project located sa Marikina, tapos yung isang project located sa, sabihin natin, Bulacan. Okay? So yan po yung mga locations ng mga projects nila. Ngayon, yung mga projects na yun, yung ating engineer nag-estimate siya na kung gaano ba daw karaming semento yung kailangan. Okay? So nakita dito, 40 na worth ng trucks of semento. Okay? 40 daw po na trucks ng semento ang kailangan dito. Project B ay 50 trucks. Project C ay 60 trucks ng semento. Malinaw po dun?
Okay. Ngayon, syempre, known na sa akin kung ano yung pangangailangan. So, ni-review ko siya. Ako as president ng company na yun, ni-review ko siya. Yung mga planta ko, kaya lang magsuporta ng 70 trucks of cement, 50 trucks of cements, and then 30 trucks of cement. Okay po. Ngayon, syempre, mula Mindoro, papunta kay Lipa, gagastos ako. Yung truck kasi babiyahe, di ba? So parang kukunin ko yung presyo, yung gastos sa gasolina, bayad sa driver, so on so forth. Okay? Ayan. And then na-calculate niya, na kada isang truck daw po, gagastos siya ng $10. Okay? Mula Mindoro to Lipa, kada isang truck. Then mula Mindoro to ano ba to? Marikina, $4. Mula Mindoro to Bulacan, $11. Malinaw po? So, may data na tayo ngayon ito. So, our goal here is, syempre, pag mamay-ari nyo yung kumpanya, you should find ways on how to cut the cost. So, i-minimize natin yung transportation cost. Okay? So, ibig sabihin nito, transportation model yung ating gagamitin. So once again, sa transportation model, meron tayong dalawang phases. First phase natin, initial basic feasible solution. The second phase is optimization. For the first phase natin, building up your basic feasible solution, meron tayong tatlong ways or tatlong methods. Yung Northwest Corner Rule, yung Vogel's Approximation Method, at saka yung tansyahan or least cost method. Ngayon, once we're able to build that initial tableau, i-optimize naman natin siya using MODI. Okay? So MODI is a simpler method as compared to the stepping stone. So ito na lang yung ating bigyan ng atensyon. Okay. Ngayon, gawa tayo ng initial tableau. Okay, so sa ngayon, gawin natin siya in 3 ways. Okay, so we call it as phase 1, Northwest Corner Rule. So once again, Northwest Corner Rule, tayo po ay parang hagdanan. Mag-start ka dito sa dulo or sa upper left, matatapos ka dito sa lower right. Okay. But before that, kailangan muna nating ma-ensure na balanse ba? Balanse po ba yung ating capacities versus sa ating pangangailangan? Yes po, 130 trucks yung ating total capacity. May 130 trucks tayo na project requirements. Okay? So, let's start with the Northwest Corner Rule. Plant 1 to project A, isasagad ko siya, 40 yung kailangan. Okay, ibig sabihin hindi na ako makakapagdagdag dito sa mga pababang cells na to. Ang direksyon ng hagdan natin, lalakad tayo pakanan. Okay, lalakad pakanan. So, may tira pa ditong 30. Ano, so kasya ba yung 30? Yes po, kasya ang 30. Ubus na ang 70. Ubus na rin yung 40. Ibig sabihin, hindi na pwedeng lagyan, bababa na tayo. Gaano karami yung pwedeng ilagay dito? 20. And then, ubos na yung 50. Yes. Ayun. 150 daw po yung total. Okay. Pero balance naman ano. Okay, great. Ngayon, so balikan lang natin to. Na bumaba na tayo. Pupunta ulit tayong kanan. So dito na. Gaano karami yung kasya dito? 30. Tapos dito ay 30 din. Double check natin. 40, 50, 60, 70, 50, and 30. Good. Ngayon, syempre, may kaakibat siya na total cost. Ano po yung total cost natin dito? Again, these are in dollars. So, hold on. Sorry. Ano po ang ating initial cost? 1040. Tama po ba?
Okay, 1040 po yung ating initial cost using northwest corner rule. Siyempre gusto naman nating i-evaluate din yung ibang method, ano? Kasi baka nga mas madali kung yung ibang method yung ating gamitin, mas mababa agad ang cost or para less na yung number of iterations. So why don't we try using VAM or VAM, Vogel's approximation method. So Vogel's approximation, hanapin natin yung difference ng dalawang pinakamababang cost. So for this case, papaganan muna tayo para muna. So ito po ay 4 and then 10, 6. We have 3, we have 1, pa-double check kung tama. Ano? And then we have 1 here, we have 1 here, and then we have 2 here. Good? Tama pa? Dalawang pinakamababa, dalawang pinakamababa, dalawang pinakamababa, pinakamababa. Okay, good. Ngayon, 6. So, si 6 po yung may pinakamataas na value. Hahanapin ko po yung may pinakamababang cost sa hilera nito ni 6, which is itong 4. Isasagad ko kung ano yung kayang i-hold nitong cell na yon. Gaano kadami po ang kaya niyang i-hold? 50 po. Ibig sabihin guys, ito kompleto na. Lalagyan ko siya ng X mark. Then guguhitan ko na to para hindi ko makonsider sila pag nagdi-difference ako. So ngayon, difference ulit tayo. Okay, pababa muna. Ito 1, ito retain X, then 2, ito naman magiging 1 na siya, ito magiging 4, ito magiging 3. Pinakamalaking difference, 4. So hilera na ito naman tayo. So dalawa na lang yung option mo, 12 at saka 8. Siyempre 8 yung iyong lalagyan kasi mas mababa. Gaano kadami yung pwedeng mailagay dito? 50 po. So kung nilagyan natin siya ng 50, ibig sabihin fulfilled na yung 50 doon. And then lalagyan natin siya ng cross mark, lalagyan ko siya dito. Ngayon, difference ulit tayo. Retain to ng difference. Then dito, retain siya. Ito X, then ito ay magiging 5. So pinakamalaking difference is 5. So 5, syempre, so hilerang ito ano, so 6 natin ilalagay kasi siya yung may pinakamababang unit cost. So gaano karami yung pwede ko pang mailagay dito sa 6? 10 po. Ibig sabihin fulfilled na yung 60. Lalagyan ko siya ng X mark. Lalagyan ko ng X mark 1 and then guguhitan ko to na ganyan. And then, okay, dito naman yung difference. Ito, wala na tayo maiilagay. Ibig sabihin, i-fill up na natin yung remaining. Ano? So dito, hindi pa to ubos. So, gaano karami yung pwedeng mailagay dito? 20. Okay, so ubos na siya. Ito na lang ang hindi. Ito na lang at ito. So, gaano kadami dito? 20. Okay? So, nahanap na natin yung mga values. Ano po kaya yung kanyang initial cost? $10.40. Tama po ba? Okay, so pareho sila ni Northwest Corner Rule. Okay, so why don't we try the remaining method? Oops. Which is yung least cost method or tansyahan method. So least cost method, tansyahan method, didiskartehan natin. Siyempre, titingnan muna natin yung pinakamababang cost. Ano? So pinakamababang cost is 4. Gaano karami yung kayang ilagay dyan? 50. Next sa mababa, 5. Kaso, hindi na pwedeng lagyan yung 5 kasi 50 na. Next, 6. Gaano karami yung pwedeng ilagay dito sa 6? 30. Ngayon, may 30 na tayo dyan, 7. Pwede pa ba maglagay dito sa 7? Hindi na. 8. Pwede pa? Gaano kadami? 30. Kasi 60 yung kailangan doon. Okay? And then, nilagay natin yung 30. So, 8 na tayo. 9 dito. Pwede pa ba maglagay?
Hindi na. Kasi ubos na yung 30. Then 10, pwede pa bang lagyan yung 10 na yun? Gaano karami? 20. Tapos 11, hindi na pwede. 12, hindi na. So 12. Ito ano, kasi kulang pa to. 20. Okay, using that one, ano po yung ating total cost? Sorry. $10.60. Tama? Okay, so 10.60 yung nakalagay dito. Okay, so meron na tayong phase 1. Alin kaya yung gagamitin natin? Pinakamagandang gamitin para ma-minimize natin yung effort. Pinakamababa. Northwest. Sige, gamitin natin tong Northwest. Okay, and then, sorry, fill up lang ulit natin. Ano? Ano nga, total cost ay equal sa 1040. Okay. Ngayon, phase 2 na tayo. Sa phase 2, we'll be using MODI. Okay. So, by introducing simplex variables, U1, U2, U3, mag-optimize na tayo V1, V2, V3. Pinakamaraming elements sa hilerang ito, dalawa. Sa hilerang ito, dalawa, isa. Dito, isa lang. Dito, dalawa, dalawa. So, ano po ang gusto nating i-let as 0 para ma-derive natin yung other values? Ito na lang. Sige. So, kung nilet ko yung 0, kailangan ko dun ay 10. Ibig sabihin, 10 to. Bakit? Kasi 10 plus 0 ay 4, ay 10. Okay? And then, ang V2, automatic, 4 yan. Kasi 4 plus 0 ay 4. Ngayon, ito, ma-derive natin ano, U2. Gamit yung 5 na yon. May 4 ako dito, kailangan ko ay 5, ibig sabihin 1 to. Kung may 1 ako doon, 8 yun, ibig sabihin ito ay 7. Kung 7 to, kailangan ko ay 6, ibig sabihin ito ay negative 1. Okay? So once again, malalaman nating optimum siya if yung mga values ng mga cells na susunod dito ay is greater than or equal to 0. So i-list down natin lahat ng mga unfilled cells. So 1C, 2A, 3A, and then 3B. Okay? So 1C. Ano kaya yung 1C? 11 minus 7 minus 0. So once again, madederive siya. Ito yung unit cost minus U minus V. Yung corresponding niyang, ayaw kong ilagay yung V sub I sub J. Yan. Okay. So 11 minus 7 minus 0, that's a positive number. Ilagay na natin positive. 12 minus 10 minus 1, that's a positive number. Then 9 minus 10 minus negative 1, that is 0. So ilit na rin natin as positive. Then 7 minus 4 minus negative 1, that's another positive. Ibig sabihin na-achieve na natin yung optimality. Okay? And then meron na tayo makikreate na distribution or sabihin natin na shipment plan. Okay? So, shipment plan natin, ang itatransfer, i-ship ko mula kay plant 1 papunta kay project A ay 40 trucks of cement, of concrete. Concrete kasi nakalagay doon. Ginawa ko lang as cement. Okay, and then 1 papunta kay B, 30. Okay, and then 2 papunta kay B ay 20 trucks of cement. And then ang kay 2 papunta kay C ay 30. And then ang mula plan 3 papunta kay project C ay 30 din. Okay, so total cost natin in dollars siya, 10,040 for this shipment plan. Questions?
Good? Okay, so kung mapapansin nyo, itong VAM, the same siya ng result. So either of the two na shipment plan, pwedeng gawin ni President. Okay? Kasi pareho lang naman ng cost. Okay? Given yung ating mga nilagay na values dito. Okay? Okay. So, ayan, sana na-recap natin kung paano ba yung isolve. Okay. Second problem. Meron daw, na-discuss na ba natin ito last time? Hindi pa? Yung problem na to? Okay. So, meron daw tayong tatlong, yung state of Missouri daw po has 3 major power generating companies. Okay? So, siya daw po si A, B, and C. Sabihin natin kung Batangas City to, ito yung, ano nga ba yung planta dun? Shell, Tabangao, sabihin natin ganun. Then, another power plant, then another power plant. Okay? Hindi ko lang matandaan kung anong mga power plants yun. Okay, so ito po yun. Okay, yung A, B, and C. Ngayon, during the peaks of demand, the Missouri Power Authority authorizes daw po na yung mga companies na to ay magbigay ng mga excess supply nila dun sa other smaller power companies, smaller independent power companies. Okay, for example, pwede ito Batelec. Batelec 1, ito Batelec 2. Okay, ito Batelec 3. Ito Ibaan Electric Corp. Okay, so parang ganyan kung ilalagay natin as example. Then ito ay Shell. Then ito ay ano yun? One Gas, kung hindi ako nagkakamali. Parang ganyan. And then sorry? iGas. Basta hindi ko basta yung power. Naintindihan nyo naman yung example na ito. Hindi ko lang talaga matandaan yung mga companies. Okay. Pero syempre, may initial customers sila. Yun lang mga isinishare nila ay mga excess supplies. Okay? Mga sobrang kuryente, kumbaga. Okay? Dahil nga mataas nga yung demand, ayun, sayang kasi yung excess supply. So, ipamahagi na rin natin, i-distribute. Okay? So, ito daw pong power plants na ito ay may excess supply na millions of kilowatt hour. Ibig sabihin, ito ay million kilowatt hour. Okay? So, yan po yung labis. Ito yung labis nito. Ito yung labis nito. Okay? Malinaw pa? And then, itong mga Batelec na to, Batelec 2, so on so forth, ay, syempre, may demand. So, ganun din. 40 million kilowatt hour, million kilowatt hour, million kilowatt hour, million kilowatt hour. Okay? Malinaw tong demand and supply. Ngayon, nakalagay dito, excess supply is distributed on the basis of cost per kilowatt hour transmitted. Ibig sabihin, mula dito sa plant A, papunta kay Batelec 1, gagastos sila ng distribution ng 12 cents kada isang kilowatt hour. Malinaw po. 12 cents kada isang kilowatt hour. And then we're looking at million here. To simplify our process, wag mo munang i-get rid muna natin yung mga million na yan. Saka na natin gamitin pag magko-compute na tayo ng costing, yung final. Okay? Saka na natin sila intindihin. Okay. So, iyan po yung ibig sabihin nito, mga cents. So, nilagay ko lang po siya sa isang simpleng table na kagaya nito. So, gawin natin yung phase 1. Sorry, may nalimutan tayo dito. Our goal here, hindi nakalagay dito, but our goal is to lessen or sabihin natin na ma-minimize yung distribution cost. Okay, yung pagtatransmit ng ating kuryente mula sa plantas na to papunta sa iba't ibang independent companies, energy companies, or power companies. Okay? So ito yung goal natin, minimize the distribution cost. Okay? Okay, so why don't we start? And this time po, pwedeng isa lang yung piliin natin na method. And then we'll just
go with the flow kung ano man yung phase to kaagad tayo. Okay, para makita nyo yung flow, yung loopings. Ano? Okay, anong gusto nating gamitin sa phase 1? Ano pong gusto nyong gamitin natin? Okay, so tayo yung magdidiskarte. Sabihin natin list cost. Okay, but before that, ensure muna natin na balance 55 plus 45, so 100, 130. And then 130 rin sana to. 90, 130, so balance. Okay, kung kayo po ang didiskarte, saan nyo po, ano po yung uunahin nating bigyan ng allocation? 1, itong 1 na to. So, gano'n kadami? 20. Dito? So, okay na to. 30, okay na to. Next, 2, 3, 4. Dito, kaya pa ba? Hindi na. Dito sa 4 na to, hindi na din. Gawa ng 30 na yon. Dito sa 5, kaya pa ba? Gaano kadami? 20. Okay. Next, 6. Kaya? Hindi na. Gawa ng 20 na yun. So, i-cross out natin. Dito sa 6 na yun, kaya pa? 25. Tama. Para fulfilled na yun. Next, 7. Hindi na rin. Gawa ng 28. Hindi na rin. Gawa ng 45. 9. Kaya pa? 25. Okay, para 50. And then 10, 12. Hindi na dito. 12 dito is 10. Tama? Okay, so double check natin. 10, 25, 20, 55, 45, 30, 40, 20, 50, 20. Good. Okay, so calculate muna natin uli yung total cost. Sorry. Ano po yung total cost natin dito? $645. Okay, using our tansyahan, mamaya na natin ilalagay yung unit, 645. Okay, ngayon, i-review natin if that is already optimized. So, proceed na tayo sa phase 2. Okay, using MODI. Okay, so U1, U2, U3, B1, B2, B3, B4. Ano po yung ilalet nating 0 dito? Pinakamaraming elements. Ito kasi tatlong elements. So, para mas ma-simplify natin yung ating pagde-derive ng values. So, ilalagay natin siya 0, ibig sabihin ito ay 12, ibig sabihin ito ay 9, ibig sabihin ito ay 5. Okay. So, ano pa ma-derive natin? Ito. Ma-derive natin ng U2. 6 siya, ibig sabihin 9 to, ibig sabihin ito ay negative 3. Okay, kung negative 3 yan, ma-derive na natin tong isang ito. Kasi 1, ibig sabihin ito ay 4. Kasi 4 plus negative 3, that's 1. Tama? Okay, and then, ano pa? Ito, U3 ang kulang na natin. Ito, kukunin ko 12 yun. Kailangan ko ay 1. Ibig sabihin, ito ay negative 11. Okay, cool. So, double check natin. 12 plus 0, 12, 4, 4 plus negative 3, that's 1. 12 plus negative 11, that's 1. 9 plus negative 3, that's 6. 9 plus 0, that's 9. 5 plus 0, that's 5. Okay, good. Ngayon, ilalagay natin, optimum daw siya if greater than or equal to 0. Then, ilagay lang natin yung formula, unit cost minus U minus V. Hindi ko na ilalagay yung mga ano bang tawag doon? Subscript.
Tama ba? Yep, subscript. So ilalagay natin yung mga items AX, BW, BZ, CX, CY, CZ. Okay, hindi naman natin kailangan dito hanapin yung exact value pag positive. Pero pag negative, mahalaga siya. Ano? So ito, 4 minus 4 minus 0, that's 0. So good, BW. 8 minus 12 minus negative 3, that is negative 1. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng looping iterations. BZ, 6 minus 5 minus negative 3, that is positive. 12 minus 4 minus negative 11, that's positive. 4 minus 9 minus negative 11, positive. 7 minus 5 minus negative 11, that's positive. Ibig sabihin, nag-iisa na lang siyang negative. Okay, so isa-select ko lang siya. Itong negative na yun, asan si BW? BW. So, lalagyan ko siya ng markings doon. And then, hahanapin ko yung looping sa kanya. Sa looping nga po, paano nga yung looping natin? Either taas or baba, tapos ganyan or ganyan, na dapat alternately. Or after nito, taas or baba ay kaliwa or kanan. Hindi pwedeng magkasunod yung kaliwa tapos kaliwa ulit. Or kaliwa tapos kanan ulit. Bawal yan. Or taas tapos baba tapos taas. Hindi pwede yan. Okay? So, hanap tayo ng looping. So, ito. Ito tayo. Ano? Pag bumaba ako dun, may pupuntahan ba ako sa kanan? Wala. Tama? Walang daan. Okay. So, pag tumaas ako dito, okay, tataas ako dun. Pupunta ako dun sa 20 na yun. May pupuntahan ba ako sa baba? Wala. Nakuha. So, pag tumaas ako dito, pupunta ako dito, bababa ako, and then, dediretso ako dito. Nakuha. So, yun po yung ating loop ito. Okay, so lagyan natin ng guhit. So, tataas tayo dun. Pupunta tayo dito. Bababa tayo. And then, babalik tayo. Okay, lagyan natin ng sign. So, ito po, lahat ng taas baba ay negative. Then, ito naman po ay positive. So, ito, signage niya. Tama? Then, ito, positive. Okay. And then, ipipick natin yung negative lamang. So, 10 and 25. Alin po yung mas mababa sa kanila? 10. Ibig sabihin, guys, yung 10 na yun, sorry, red marker. Yung red na ito, yung 10 na yun, siya yung dapat na nakalagay dito. Okay? Ngayon, parang in-interchange natin or ni-replace natin yung value. So, subukan natin ilagay dito. So, unahin natin ilagay dito yung 10. Maliwanag? And then, lalagyan natin ng markings yung mga dating may filled na cells. So, ito, may fill siya, may fill din siya. Meron siya, meron siya, meron siya. And then, ito, nawala na kasi nilipat na natin dito. Okay? Ngayon, lalagyan natin lahat ng mga may X mark. Dito, gaano karaming ilalagay ko? 30. Dito. Sorry, dito. 20. Dito. Then sa taas. 20. Okay, double check natin. 35 plus 20, 55. 10 plus 20 plus 15, 45. Then 30. 30 plus 10, 40, 20, 50, 20. Good. So once again, that is 130, 130. Okay, so given this plan, ano po yung ating total cost?
Ano po yung ating total cost? 635. Okay, so 635. So directionally, nakabawas tayo ng $10. Ano? Pero 10. 10 pa lang kasi wala pang unit, ano, hindi natin nilagyan. Okay, ngayon double check natin if we already achieved the optimality. So U1, U2, U3, V1, V2, V3, and then V4. Okay? Ano po ang ating ilalagay as or ilalet as 0? Ito ano. Okay. So ito ay 8, ito ay 1, ito ay 6. Tama. So ano pa ang pwede nating mahanap na values? Itong U3. Gaano kadami? -7. Then, okay, kasi 8 at -7, 1. Ano pa? Ito pwede nang hanapin? U1? Yes, pwede. 3. And then, itong V4, 2. Tama? Double check natin. 8 plus 0, 8. 8 plus -1, 1. 1 plus 0, 1. 6 plus 0, 6. 6 plus 3, 9. 2 plus 3, 5. Good. Ngayon, ilalagay ulit natin, it is optimum if greater than or equal to 0. Okay, ilagay natin yung mga cells na walang laman, AW, AX, BZ, CX, CY, CZ. Okay. So AW, 12 minus 8 minus 3, that's positive. AX, 4 minus 1 minus 3. That's positive or 0. Tama? Oops. Yes po. And then 6 minus 2 minus positive. Then 12 minus 1 minus -7, that is positive. 4 minus 6 minus -7, that's positive. And then 7 minus 2 minus -7, that's positive. Ibig sabihin, na-achieve na natin yung optimum or optimality. Tama? Okay. So ngayon, ika-copy ko lang to ha. Dadalhin ko lang siya sa kabilang cell, kabilang worksheet natin. Ayan, para dito tayo magko-conclude. Ngayon, nakalagay po sa atin is, ito po yung ating distribution plan kasi magta-transmit tayo ng kuryente mula dito sa mga planta na to papunta dun sa mga syudad na yan. Okay, so mula plant A to CTW. Okay, or siguro mas tamang ilagay natin sa mas maayos na way. So, transmit 35 million kilowatt-hour. Tama. So, yun nga yung unit natin kanina, naka-million kilowatt-hour from plant A to CTY. Okay? Nakuha po to? Okay. Tapos 20, kunin ko na lang ngayon. A to Z, and then so on and so forth. Okay? Hindi ko na isusulat ha. Okay, ngayon, total distribution cost. Kasi magdi-distribute tayo ng kuryente, so tawagin natin siyang distribution cost, ay equal sa 635. So, naka-cents siya. Tama? Di ba cents to? Okay. Tapos na-cancel out na yung kilowatt hour. Pero still, may multiply natin siya sa million. Ano? So, million natin to. And then, i-multiply natin siya sa 100 cents ay $1. Okay? Kasi nga, naka-million kasi naka-million naman talaga to, di ba? Okay? So, even 35 million times 9 cents. Okay, dahil niko-convert natin siya sa dollars. So that would result sa $6.35 million. That's the total distribution cost. Questions?
Questions po? Gagawin ko pa po ba siya sa Excel? Sa solver or wag na? Okay, wag na po. Questions about this one? Wala? Okay. So proceed na tayo sa second agenda, which is maximization. So let's consider the same problem. Okay? I think this one. Yeah, this same problem po. But this time, siya po instead na cost, gawin natin siyang revenue. Okay, ito yung makukuha ko. Itong planta na to, makukuha niya pag nag-transmit siya ng kuryente dito sa city na to. Nakuha. So, ibig sabihin guys, maximize yung ating function. Maximize the revenue. Kasi nga, ayaw naman natin i-minimize siya. Okay? So, ito pong problem for maximization sa transportation, i-convert na po natin siya sa minimization. Papaano? Itong mga costings na or itong revenue na to ay gagawin natin siya sa costing. Okay? But before that, hanapin natin yung maximum unit revenue. Ano po yung maximum unit revenue dito? Sa lahat ng mga to. 12. Tama? Opo, 12 cents. Ibig sabihin, kung gagawa ako ng table using that 12 cents, tatawagin ko siya as regret table, panghihinayang. Okay, pag hindi ko na-allocatean sa kanya, edi sayang, di ba? And then, parang ang goal mo na dito, i-minimize mo yung regret or yung panghihinayang mo. Okay? Papaano? So, gagawa tayo ng bagong table. So, yung 12 na yun, ima-minus natin siya sa lahat ng mga revenues para makuha natin yung diferensya. Okay? Nakuha pa? Ima-minus natin. So, kung isipin nyo to, di ba revenue? So, gusto mo talaga, lalagyan ka agad to ng value. Tama? Kasi malaki yung revenue na makukuha ko. Pero kung tingnan nyo sa regret, ano naging score niya? 12 minus 12, 0. Which is the same thing. Kung cost to, di ba, minimize na. So, ang cost, gusto mo, lagyan siya ng value. Di ba? Kasi 0 na eh. Minimize. Nakuha? Okay. So, parang ganun lang yung konsepto niya. And then, I think meron akong prepared na table dito. Yep, ito po. Kunin ko na lang siya. Then, we'll just double check. Ano? Dito ka muna ilalagay kasi double check pa natin. 12 minus 12, 0, 4, 11. Tama lahat? Good? Okay, good. So, itatransfer ko lang siya sa sunod na slide natin. Ngayon, anong gagawin natin sa phase 1? Anong gusto niyo? Okay, VAM tayo. Okay, hanapin natin yung difference. Hanapin natin yung difference. But before that, syempre, naka-check natin kanina, 130, 130, ano? Balance eh. Okay, ngayon, saan ko ilalagay yung, or anong difference nito? 0 and 3. So, 3. Then, 2. And then, 5. Tama? Then, 4. And then, 8. And then, 3. And then, 1. Pinakamalaking difference, 8. So, dito sa hilerang to, saan ko ilalagay? Sa 0. So, parang same process, kagaya kanina. Ano? Gaano karami ilalagay ko dito sa 0? 20. Okay, so, ibig sabihin, buo na to. Lalagyan ko ng X mark doon. I-remove ko na to. Okay, and then hanapin ko lang difference. Ito, retain naman. Walang binago eh. Ito rin, retain dito. Kaya, susunod. 3 pa din dito. 2 pa din. Then dito, 3 na lang. Okay. Okay, tapos 4 highest. Ano? Highest difference. So, itong hilarang to, saan ko ilalagay? 0. Gaano kadami? 40. Sasagad na natin. Lalagyan ko ng X mark doon. Then, remove ko. Then, difference. So, X mark na ulit ito. Ito, retain.
retain. Dito kaya 4, dito 0, then dito ay 3. Pinakamalaking difference, 4. So dito. Tama? Gaano kalaki ang ilalagay ko dito? Sure po? Okay, 40 plus 50, 55. Ayan, tingnan ng both sides. 15 lang po. And then ito, fulfilled na. Tama? And then, lalagyan ko ng X mark doon. Then ito, lalagyan ko siya ng ganyan. Okay, then ito difference, 0. Ito difference, 3 pa din. Then ito, X na. Ito difference, 2. Tama? Then 1. Pinakamalaking difference, 3. So, hilerang to, 5. Gaano kadami ilalagay ko dito sa 5? 10. And then ito, buo na. So X na yan, lalagyan ko na siya ng guhit. So ito na lang yung natitirang pwede kong lagyan. Ano? And then kung kukumpitin mo to, difference X. Then dito, wala ka na maiilagay, di ba? Wala na rin maiilagay dito. So, discard na natin. Anong ilalagay dito? 35. Dito? Okay, dito ay 10 ano. Okay, double check natin. So, i-remove ko lang yung mga ano natin para kita. Okay. 40, 15, 55, 45, 30, 40, 20, 50, 20. Good. Ngayon, ano ang cost? Cost pa, regret. Ano ang tawag natin? Di ba? Regret table na to. Tama, kasi kinuha natin yung difference. So, ano po ang total regret? Sorry, tanggalan natin ng mga, okay, ito rin, 3, 6, ito 5. Oops, sorry. Ano po ang na-calculate nyo? 365? Okay. So, 365 yung ating value ng regret. Ngayon, so, ito yung problema sa ating Podshells. So, parang kikreate tayo uli ng bagong table para sa phase 2. Di ba? Kasi nga, maraming guhit-guhit na dito eh. So, create tayo ng another table. Para lang malinaw. Dito ko ilalagay yung table ko. Medyo paliitan ko lang siya. Okay. And then, refill ko lang siya ng value. 40, 15, 35, 10, 10, 20. Ngayon, so once again, that's 365. Check natin. Phase 2 na tayo. So U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4. Ano po ang ating ilaleta 0? Dalawa, isa, dalawa. Ano po ang gusto nyong gawing 0? Ito na lang. Okay. So kung 0 siya, so 0 din to. Then ito ay 3. Okay, kung 3 siya, ito ay 6. Kailangan ko ng 3. Kung 3 siya, ito ay 6. Kailangan ko ulit ng 3. Kung 3 siya, ito ay 5. Kailangan ko ng 2. Then kung 2 siya, sorry, ayusin lang natin yung signage. Kung 2 siya, tapos 0, ibig sabihin negative 2. Double check. 0 plus 0, 0. Negative 2 plus 2, 0. 3 plus 3, 6. 3 plus 0, 3. 3 plus 3, 6. 3 plus 2, 5. Good. Okay? Then check natin yung optimum siya if greater than or equal to 0. Then ililistaw natin 1x, 1z. Paulit-ulit lang, di ba? 2w, 2x, and then 3w, 3y. Okay. So ano po ang ating 1x? 8 minus negative 2 minus 0, that's positive. 7 minus 3 minus 0, that's positive.
4 minus 0 minus 3, that's positive. 11 minus negative 2 minus 3, that's positive. Mukhang maganda to. 11 minus 0 minus 2, that's positive. Then 8 minus 3 minus 2, that's positive. So, optimal na. Nakuha. Okay, ngayon, itong mga values na to, dadalhin natin. Okay, itong mga values na to, i-retain natin. Pero yung mga nasa loob na yon na values ay gagamitin natin yung original, which is ito. Ibabalik lang natin kasi ang goal nga pa, first place, goal natin, i-maximize yung revenue. Eh, ano ba yung total revenue? Ano? So, ilalagay lang natin to. 40, 15, 35, 35, 20, 10, 10. And then, mahanap na natin yung total revenue. Ano po ang total revenue dito ngayon? Again, sabihin natin ito'y pesos per unit. Sabihin na lang natin ganun para simple. Gaano po kalaki yung ating revenue dyan. And then ito ay units na lamang. Huwag na natin lagyan ng million. Okay, so ano po ang revenue? $1,195. Okay, and then yung ating transportation plan or yung plano natin, hindi ko na isusulat Ayan. Okay, nakalagay dyan yung plano. Ngayon, double check natin sa Excel. Okay, so ito siya. Ikakopy ko lang siya dito. Ayusin ko lang. Ayan, ayusin ko lang ng konti. And then, ayan. So, ito yung ating unit revenue. Pangalanan natin ganyan. Ayusin ko lang to ng, ayan. And then, ito, ikakopy ko siya. Ilalagay ko dito. Re-remove ko to. Kasi, yan. Double check lang natin. Then, dito, mag-i-insert ako ng dalawa. Okay. Dito para dun sa sign. Then, dito yung formula. Equal sum. Ayan. Oops. Dapat ito'y wala. Kasi dito natin ilalagay yung value. So, lagyan natin ang yellow. So, decision variables ay dito. Then, nakalagay dyan. Then, ito ay equal sign. Okay, yan. And then dito, same thing. Mag-i-insert ako ng dalawa. I-remove ko lang yung kulay niya. And then dito ay equal sum. Ito. I-center ko lang siya. Para klaro. And then ito ay equal sign din. Para may palatandaan tayo. Then dito ay ilagay yung max revenue. Okay? So yung max revenue natin ay equal to sum product nitong ito, comma, ito. Enter. Okay. And then data solver. Yan po, maximize. Changing variables ay ito. Constraints natin, ito ay dapat equal dito. Add. Lahat ng itong may formula na yan ay equal dito. Nakuha? Then lastly, non-negativity greater than or equal to 0. Then okay. Then simplex, solve. Okay. 925. Bakit siya 925 lang? Double check natin. Okay. Baka may mali ako. I see. Alam ko na yung mali ko. Alam ko na ang mali ko. Saan ako mali? Dito sa unit cost. Ito, mga values. Di ba? Okay. Kaya pala, So, ayusin lang natin. Hindi ko tanda yung values niya. Ito ay ika-copy ko lang para may palatandaan. And then, ko-correct natin to. 1281.
And then 4112, 964, 567. Good. Double check. 12, 8, 12, 4, 1, 12, 9, 6, 4, and then 5, 6, 7. Good. And then i-run ko ulit. Data, solver, then solve lang ako. Okay. Ayun, 1195. Nakuha. Which is, I think, the same as, sorry, sala ako ng paste. The same as what we have here. Diba? Madali lang. Pareho lang din. Nadagdagan lang ng naunang steps. Questions overall? Wala po. Okay, so proceed tayo sa third agenda natin, which is providing you a sample thesis. Okay, so ito pong thesis na ito, masa-search naman siya sa internet. Sorry, but before that, i-share ko muna sa inyo tong Jamboard natin. Lagi ko ito nalilimutan eh. Viewer, editor, copy link, done. So you may check it here. Ayan, pwede nyo nang i-copy yung file natin. Okay. Ngayon, ito po yung thesis, na sample thesis na gumamit ng transportation model. So the transportation problem in case ganyan by ito. So pwede nyo siyang ma-search sa internet. Ayan, just type in that. Okay. Ngayon, ito po yung kanyang, tingnan natin lang yung kanyang abstract. Abstract. So dito po, the proposed transportation model of manufacturing goods to customer is considered in this research. Tapos, ito po yung pangalan ng kumpanya. In making optimum allocation for production of 2 plants, may 2 planta po yung kumpanya na to various customers at the least possible cost. Nakuha? Okay? Okay. So, tingnan natin kung ano yung mga data na nakolekta niya. So, ayan. In-introduce na lang ano yung transportation model. Copy-paste lang din yan. Copy-paste ito. And then, ito po yung background for the study. Ano daw yung transportation model ulit. And then, ito, company profile. Regarding the company, parang leading producer of both alcoholic and non-alcoholic drinks sa Ghana, yun po yung country, for the 40 years. And brewery was established in blah, blah, blah. Okay? Ngayon, ano pa ba nakalagay dito? Ayan, additional company for the details. And then ito po yung mga products to po nila. Smirnoff, Malta, ano pa bang kilala dito? Alvaro. Yun. So yun yung mga, kumbaga parang beer, alcoholic drink. Okay? So yun po yung product niya. Kumbaga sa atin San Miguel plant. Then yung 2 plants niya, sabihin basic lang, mahirap dito eh. Saan ba ang planta ng San Miguel mismo, yung pagawaan nila? Yun yung hindi ko alam. Pero pwedeng i-consider, halimbawa, planta dito sa Batangas, warehouse ng San Miguel, sa Lipa, San Miguel sa Batangas City. Ay, parang ganun yung study na to. Okay, tapos nakita dito guys, ayan, objective address daw po yung optimal. Ito yung objective. Dito na tayo. Model distribution of that company as a transportation problem and of course to minimize transportation cost. Okay? And then, ayan. Okay, and then literature review. Madali na to. And then methodology. So methodology, pinakita lang nila ano yung transportation problem. And then they able to cite some examples. Example, ito, mathematical formulation. Mukhang mahirap tingnan. Yan, pag nakakita na kayo ng ganyan, medyo komplikado na, di ba? Yan. Pero in reality naman ay, alam niyo na to. Kahit hindi siya nakalagay sa ganyang formula. Okay, formulation. O yan, pinakita niya lang ano yung unbalance, yung paglalagay ng dami, and then yung initial tableau, anong itsura niya. Ito yung physical representation, and then basic feasible solution, optimal solution, yung process, yung flow charts. Diba? So ito, naglagay lang siya ng example, paano gawin yung northwest corner rule, paano gawin yung least cost, paano gamitin yung VAM,
And then, anong way to improve the optimal solution. Yan, pinakita lang ang sample. Okay? Then, proceed tayo sa chapter 4. Di ba mukhang komplikado pero ang dali-dali lang naman. Mahirap talaga siyang isulat sa formula pero ayan, nagmumukha siyang technical pag nilalagay sa formula. Okay? Ngayon, punta tayo sa chapter 4 which is yung data collection. So meron daw po nakalagay dito, transportation cost represents 25% of the total production cost. Okay, meron daw silang 20 transporters which operate with 97 trucks. May 97 trucks. Then nakalagay dito, total plant capacity for Kaasi and Achimota per day, kada araw ay 1.8 at 1.6 crates. Dependence on the plant efficiency. Okay, laging pong i-consider yung plant efficiency kasi not all the time ay 100% yung tao ay available or yung machine ay gumagana. Okay? And then, yun. Meron silang key distributors. 52 daw po yung key distributors nila. And then, kinuha nilang data ay mula July 2007 to June 2008 at saka another data from September 2008 hanggang June 2009. Tapos, yun, na-determine na nila yung ibang data. And then, ito yung initial table. Okay? So, in 1,000 of crates. Yun nakalagay dito. And then, ito yung unit cost per pull truck. Okay, nakuha. And then after niyan, yun. Nagmukhang matalino lang siya dito. Nilagyan ng ganyang mga formula, standard form, which is kayang-kaya nyo rin naman. And then, nahanap na nila yung optimal solution. Ito na yung optimal function. Kumbaga sa Excel, and then, yun nga, may mga reduced cost dito for sensitivity analysis naman yan. Okay? Ito namang sensitivity ay madali lang naman yung gamitin sa Excel pero sa OR2 nyo na lang yan gawin. For example, ito. Data, di ba nag-solver tayo? Then solve. Then may option kayo dito. I-click nyo lang siya. I-click lang, isa-isa. Para makita nyo yung sensitivity, answer, and then so on and so forth. And then you'll come up, madadagdagan yung cells, yung worksheets natin. And then ito. Final value, binding, and then ito yung sinasabi niyang sensitivity, reduce cost. Diba? Parang itong portion na to, ay itong portion na to. Sorry. Itong portion na to. Okay? And then ito, yung upper limit, lower limit ay ito naman. Limits. Upper limit, lower limits. Then yung value. Okay? And then ayun. Tapos na yung kanyang thesis. Ito na yung kanyang ito naman for 2,000 yung sa next data nila. And then ito yung kanyang resulta. Diba halos kapareho lang din ang ginagawa natin. Questions? And then conclusions. Okay, questions po? Nakuha? Ang problem here is how will you collect the data? That's the biggest challenge. Okay? So please start working on your thesis kasi that's our final requirement. Wala namang problema sa akin na mag-advance ng grade kung ano yung gusto nyong grade or sa palagay nyo deserve. Walang problema para sa scholarship. But please work on this thesis po. Okay? Further question? Okay, further questions? Okay, sabi ko sa inyo, 1 hour lang tayo. Okay, kung wala ng questions, kunin ko lang yung attendance. And then for next week, wala tayong klase. Bakit? Kasi po-provided ko kayo na napakaraming problems to solve. Napakarami. I think that's more than 40 problems na isosolve nyo. Okay? Which is madali. Individual yun. And then, I'm thinking, kasi nga sobrang dami, a-assignan ko kayo bawat isa ng problem na isosolve. Para maganda. Para alam mo, hindi lang isang tao yung gagawa tapos kakapihin lang. Okay? So, yeah. I think that's the better way rather than solving all problems. Okay. So, hold on po ha. Isi-save ko lang yung attendance natin. I-clear ko lang to. And then, isi-save ko lang. And then, I think that's all for today po. So, video po nito, recording nito will be available dun sa ating playlist. Just check it na lang po.
Okay, and yeah, that's all for today and have a great day ahead. Salamat po. Thank you. And